SYM Naga 155. So nabili ko siya nung mid-December last year lang. So yung presyo pa niya noon is nasa 119,000, so almost around 120 na rin. Then after 3 months of usage, yun, medyo marami na ako napalitan sa kanya. Pero mga puro accessories lang naman. CVT wala pa akong ginagalaw kasi medyo nagtitipid tayo sa gas. So ito, mga nalagay ko sa kanya, pisa natin sa handlebar. Itong sa side mirror, tapos EAGT na side mirror, version 2 na siya, foldable. And foldable siya na medyo tawag nito winglet style. Tapos naglagay din tayo nitong winglet style na brake lever protector na may bar and side mirror din siya. Ayan. Pero syempre hindi ko naman siya nagagamit kasi hindi naman siya totally siya pantay yung handlebar natin. Yung parang hindi ba siya parang symmetric na ano. Basta yun na yun. Then brake lever. Ito. CNC na siya, adjustable kabilaan. So yun nga lang, wala siyang park brake, pero hindi siya masyado nagagamit kahit may park brake. Cellphone holder, yan yung Motowolf na version 6 yata to. Tapos ito, holder siya ng pang husky. So mga accessories nito mostly kasukat niya lang, ang pinaka-sure na kasukat niya husky ng mga accessories. So sa CVT na siguro, pero not so sure sa CVT pa kasi wala pa akong planong palitan eh. Tapos mga floor mat, yan, para hindi masyadong magasgasan yung domes, yung dumi na nga eh. Hindi nalinisan. Tapos baba dito sa may gulong, ito parang design ng protector nito, hindi ko alam kung anong na, pero maporma kasi kaya binili ko na. Itong reflectorize nito, pinalitan ko na ng ganitong style. Mga nakikita ko lang yung mga halos tadong nabili ko ng accessories sa Shopee ko lang nabibili. Ito cable organizer lang to eh, pero nilagay ko na siya sa pang protect na lang sa ABS wire, ABS cable. So ito ABS protector sa pang NMAX. Ano pa ba? Kalimutan mga ito pala, pinalitan ko na rin yung turn signal kasi masyadong mahaba, parang di kilaw na kahit ganito kasi itsura nyan yung sa likod, yan ganyan kahaba. So pinalitan ko na lang ng mga halos mga ginagamit sa mga sniper to eh. So yun, pinalit ko na lang sa kanya dito turn signal. So hindi naman siya hindi naman siya nag-hyper flash. So normal as stock pa rin yung niya, yung buga na ilaw niya, hindi siya yung hyper flashing. Tapos ano pa ba? Ito, bumili kasi ako nito ng tire pressure monitoring system kasi nasanay kasi ako na nakikita ko yung pressure ng gulong ko pag umaga bago umalis. Kasi sa isang unit ko kasi, which is Fortress 160 siya or MTX 150, pero ang count niya pares sila ng Bristol na Fortress 160. Basta yun may kasi yun inbuilt na tire pressure monitoring system, kaya nasanay na ako nang nakikita ko yung pressure ng gulong. Kaya yan, bumili na ako. Sayang rin kasi. Ito sa side stand naman, ayan, mga pang husky pa nga yan saka
Yan, pati rin ito. Pares na siya. Tapos ito, napalitan ko na lang yung cover ng air filter. Transparent yung, pero papalitan ko siya ng smoke kasi alam naman natin maninilaw yan eh. Katagal lalo na pagbabad sa araw. Saan na ba? Ay, ito, yung bracket. Shopee ko lang din in order to. Weiba siya eh, yung brand. Kasi yung unang kasing ginamit yung bracket is naputol. Power rack siya. So parang ang pangit pa ng pagkaka-weld pump. Hindi ko lang, pinag-practice niya ata yun. So yun, pinalitan ko na lang ng itong Weiba. Alloy siya. So matibay naman, matibay naman siya. Hindi naman siya, wala pa namang sign ng nagka-crack siya or may ano na. Pero maganda siya. Kasi ito, nakita ko yung top box 55 liters. Nakita ko lang din sa Shopee. Around ano yata yan, 2.8k ganun. Tapos itong muffler cover, nakita ko lang din sa Shopee. Mga pang naga 155 MMBC. Mga parts na ito sa accessories, ano na, marami na sa Shopee, sa Lazada. So hindi ka na mahihirapang maghanap ng mga accessories. Kahit fairings meron na doon sa Shopee. Sa Kasa kasi mas mabilis pa umorder sa Shopee sa Kasa, kasi alam naman natin pag sa by order sa Kasa. So yun, ito balik tayo sa muffler cover. Yan, para lang mukha lang formado, parang nagpalit na ng pipe, pero housing ano lang siya, cover. Radiator cover, yan. So yan, naikot din yan. As ito rin radiator cap, ARM. So pinapatong lang siya, iniipit yan. Ito ba kung napalitan ko? Ito lang mga sticker, MMBCU. Kasi yung pinakapangalan kasi niya sa Taiwan is MMBCU. Yan. So yung ibig sabihin ng MMBCU is yan, Mamba crossover unique. Yan, mga ano ni Venom, sticker lang. Tapos ito rin pala, parang cover lang, pang forma lang, protector. So ito rin pala, panel, parang makikita kaya ito, parang pinatong ka lang tong cover na to, parang stick ano lang siya, 3M tape, pero matibay naman 3M tape. Protector lang din sa screen para sakaling ano, hindi tatamaan ng mga, kung may man trip man ang, alam mo naman sa daan may mga nantitrip ng babato-bato. Yan, para hindi mabasag yung monitor. Kaya pag may nalaglag na kung anong bunga sa ilalim ng puno. Ano ba? Ito, seat cover pala. Nabili ko na din sa Shopee. So, ito kasi medium, kaya medyo saktuhan lang yung ano niya, yung size. Pero dapat large para at least may allowance. Ito kasi talagang binata ko lang yun eh. Yan lang. Tapos yun lang naman. Ito mga nut ng plate, ng plate number. Ito pa pala yung hook, kasi plastic lang kasi yung stock nito. So benta ko lang ng mga CNC or bakal siya, basta bakal. Ito pala, riser, Motowolf riser. Naglagay, nasanay kasi ako ng may riser eh. Parang medyo palayo sa akin yung manibela.
Sabay, kaya preference kasi iba gusto malapit yung manibela. So ito naman, kaso may ano kasi to, parang bubutasan mo pa kasi to, may parang dami pa ng daliri, may parang uwang kasi, parang stick kasi siya na nakalabas dito sa stock dito pala sa ilalim, kasi may butas kasi itong mismong handlebar para hindi magalaw, hindi maikot-ikot to. So parang pag nilagay mo sa sinalpak mo siya, pag tinanggal mo, yun talaga yung pwesto niya, saktong sakto siya. So yun, kailangan bubutasan mo pa tong ilalim nung sa part na to, parang isang diretsong ano bang size nun, nakalimutan ko na yung size dun pero binutasan ko pa kasi yan para lang malagay ko to. Tapos yung mga bolt. Tapos yun pala, kung trip nyo rin bumili ng SYM Naga, ang siguro is ang pag-aanohan nyo is yung seat height. Medyo mataas kasi siya, 5'7" ako, tapos medyo tiptoe pa ako nyan, kaya ayun, ay sanay lang din naman pag nakaupo ka naman dito banda sa dulo, yan flat footed naman. So ano ba yung hatak, malakas yung torque nya kasi tinry ko siya lang may paakyat ng Tagaytay, may OBR pa ako nun, okay naman siya, hindi naman siya hindi naman siya yung parang kinukulang sa power, basta naka off yung traction control okay naman, smooth naman siya. Pero kahit pag ako lang mag-isa, pag kunwari pupunta paakyat ng Tagaytay, okay naman siya kahit naka-on yung TCS, hindi naman siya hirap, maabot pa ng mga sabi nating 85 yung top speed mo. Ito pala hindi ko pa natatry yung top speed nito hindi ko ano yung pinakasagad nya, pero napa 110 ko na siya kahit pa, pero kasi maikli lang din kasi yung kalsadang na anuhan ko, parang pangduluan kasi siya yung top speed niya, kasi pangdulo talaga kasi mataas kasi yung stock na bola niya, nasa around 18 grams ayon sa group namin yung stock niya. So yun, so pero okay din naman yung ano niya, yung arangkada niya parang umaano din, parang kalma electric, yung pakiramdam sa electric, yung parang biglang susunggab. So yun, yun lang sa mga gusto bumili ng SYM Naga. Ngayon kasi nagtaas na siya ng presyo, nasa 125k na siya, pero at least competitive pa rin yung price na yun para sa dual channel ABS saka may traction control. So wala namang ibang nakikitang brand na may sa 125k na may dual channel ABS na tapos traction control. Duman. so SY, so yung ano, ayan, ito kasi yung shock nya, pahiga, parang big bike style. Okay din yung shock nya pagka ano, maganda yung place sa likod. Tapos sa harap, medyo sabi nila matagtag. Pag sa bago lang kasi yun pag bagong ano pa lang, matagtag siya. So ibe-break in mo pa siya ng around, sabi natin 300 to 500 kilometers. Okay na rin naman. Tapos yung sorry medyo ang random na lumalabas sa utak ko So yung mga kuha nila nakikita kong pwede kong sabihin na pang experience ko sa unit na to, yun yung nasasabi. Sa headlight naman, maluwanag yung bugay niya lang sa gabi, maano siya yun nga lang pagkabili mo ng kunwari, kung may plano man kayong bumili nito,
paglabas pa lang ng kasa, ipa-adjust niya na yung headlight kasi sobrang taas niya. Alam mo, aabot ng langit yung ano, yung headlight mo, lalo na pag naka high beam. So kakalain, minsan niya akala ng mga kasalubong mo naka ano pa high beam ka, kahit na low beam pa lang yun. So ipa-adjust niya na sa kasa yan. O nga pala, nakakita ko lang bigla, pinalitan ko na lang itong cover ng sa brake fluid. SYM na yung pinalit ko. Asan yan? Yan, SYM. Tapos ito, syempre keyless na siya, pero may ano kasi yan, pag kunwari malobat yung may emergency key yan, physical key, nasa ito kasi yung susi. Pero hindi ko siya ma-access kasi ito yung susi. Hindi ko siya ma-access yung pinaka physical key kasi yun, nalagyan ko na ng cover. Kailangan ko pa baklasin ng gamit ng Allen key. Ito kasi may physical key siya dito. So parang ito, i-akyat mo lang. Yan. Tapos dyan may susuksok yung physical key niya sa loob. Kung sakaling malobat pa yung battery mo. Battery ng remote wala na tayo magagawa pag battery mismo ng ano mo yung nalobat. Battery ng motor. So yun. Ano ba? So yung mga ano, kung interested kayo sa mga nabili kong accessories sa Naga, ano, lagay ko na lang sa description yung mga Shopee link. Halos lahat naman sa Shopee ko lang din nabili. So yun lang. So tambay muna tayo dito magong umaga. Thank you.